Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama, magandang umaga po. Ating araw ay Miyerkules. O, tama. Yun, ang galing. O, ating petsa ay, walang petsa itong rin ako. 26. Yes. O, tama rin ako. Tama yung hula ko. At ang ating oras, Alas 11:02 ng umaga. Ito po ang Yes Yes Yo Topacio kasama si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal. Oh, Pogi yeah. na, macho pa nga. Yeah. Topacio, bumabati sa inyo ng mabuhay kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan at kasama kong palagi si... Miss Juvie de Guzman. Pasensya na kahapon at bayi busy tayo eh. Sabi ko, Sabi hindi nung- na naman ako. Sabi ng anak ko nung bata, bayi busy. Ayan. Pero hindi. Munti ko na maitawag sa'yo, gasolito. Pwede naman. Alam mo, hindi, tanggap ko yung gasolito na binabansag sa akin ng mga kritiko ko. Nung araw. Oo, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Wala silang masabi sa akin. Ang tinatawag nila ako gasolito kasi maliit daw. Sabi ko, okay lang yung gasolitong bansag. Ay, Sapagkat oo. ang gasolito ay maliit, ngunit mainit. Oo. Ayoko nga. Oh, Kasi pag ginawa kang gasolito, magiging gasolita ako. Hindi, mas matangkad ka naman sa akin. Ikaw Ayun. yung regular na gasul. Hindi ka gasolita, ikaw si gasula. Gasula. Ang pangit, Oh, ano? no. Parang Godzilla eh. Oo nga. Huwag na lang, huwag na lang. Attorney pa rin. Pwede ka naman doktor eh. Doktor, attorney. O, Oo, diba? pinag-uusapan nga namin ng nabuong Drew Nasino kanina bago Oo. sa yung programa. Kasi pinag-uusapan Diba? namin yung mga degree, yung mga LLB, Opo, yan, Master yan, of yan. Laws. Sabi ko, ako ang kahuli-hulihang batch na gumraduate ng law Yeah. na ang degree ay Bachelor of Laws. Ayun. After ng batch ko, 1990, batch 91 ako eh. Opo. Yung batch 92 ay ang kanilang degree na ay Juris Doctor, JD. Parang doctorate na at tama naman kasi bago ka kumuha ng batas, Opo. dapat tapos ka muna ng isang degree, ng isang bachelor's degree Yes. na 4 years. So, 4 years, di may degree ka na. Pagpasok mo sa law school, graduate ka na eh. Opo. May hawak ka ng isang degree. Pangalawang degree mo yung law school. Di ba ang doctorate, unang-una, yung unang degree, first Opo. degree. Hindi yung first degree na torture ha, Yes. na ginawa doon sa mga witness laban kay Teves. Kaya pagkatapos nag-atrasan, ano? Ayun. Ang unang degree mo, so may hawak ka na para ka makapasok sa law school, di ba usually ang master's degree ay 2 years. After which you get a master's degree. Yan, ang misis ko, nagma-master of laws ngayon. Opo. After ng master's mo, 2 years pa, doctorate na. Ayun. Di ba? Doctorate of laws, doctor of laws ka. So, 8 years. Bakit ito sabi nila? 8 years ka nag-aral, 4 years sa pre-law, Opo. na may degree ka, 4 years ng law school, may degree ka, bakit bachelor's degree pa rin? Dapat doctorate na. Doctorate degree na. Oo, parang then after kang magkaroon ng Bachelor of Laws, saka ka pakukuha ng Master of Laws, another 2 years. Opo. And then Doctorate of Laws, another 2 years. And ang total mo, 12 years bago ka makadoctorate. Para si Ang Dr. haba. Laurel, si Dr. Doy. Opo. Doy Laurel, may Doctorate of Laws yan sa Yale. Konti lang silang Yale dito sa Pilipinas. Mostly Harvard ang mga nanditong graduate na mga doctorate. Ayun. So, entitled siyang gamitin yung title na Doktor. Dr. Salvador Laurel. Sir, matanong ko lang, yung po bang pagiging international lawyer tatapusin mo na sa Pilipinas yung pagiging abogado bago sila lilipat ng Hindi, ibang bansa? depende. Anong international? Yung accredited ka sa Hague? Yes. Hindi ko alam eh. Hindi niyo Kung pa. anong accreditation requirement sa Hague. Di ba may Ayun. mga
abogadong accredited katulad ni Harry Roque. Accredited siya mag-practice sa Hague. Opo. Meron kaming isang abogadong kaibigan sa Timor-Leste, si Dr. Ximenez. Jose Ximenez. Okay. Kasi Portuguese sila eh. Iba yung pronunciation ng Portuguese sa Spanish. Okay. Although hawig yung lengguwahe. Malaking hawig Opo. Iba yung J nila kasi X. So Ximenez. Ximenez. Ang J sa Spanish ay H. Jimenez, di ba? Ang H sa Spanish ay silent, di ba? Silent. Oo. Honor, Yes. Historia. My honor. Hindi historia, istorya. Historia. Hindi honor, honor. Honor. Pati yung alcohol nila nasa gitna. Ang H sa Spanish, anywhere you find it, doon sa word is silent. So, ang Okay. alcohol, ang spelling niya parang English. Okay. Pero, ang pronunciation, alcohol. Alcohol. Silent yung H. Wala na yung H. Ang J is ang H. Kaya ang ha sa Spanish, ito walang biro Opo. hindi H-A-H-A-H-A. Okay. J-A-J-A-J-A. Ja. Juventud, di ba? Ang Ayun letter pala. D naman sa Spanish, pag nasa end ng word, Opo. silent. Okay. So, Juventud. Juventud. Youth, juventud. Virtue. Opo. Libertad. Ayun. Libertad. Opo. Di ba sa atin may kalyang libertad? Opo. Pero in Spanish, ang pronunciation, libertad. Ayun. Silent yung D. Yes. Ilang Ang Z naman, letter Z, yung Z, yung Z. Opo. Opo. Yung XYZ. Ang Opo. pronunciation nun, TH. Opo. So, aprendiz. Aprendiz. Yan. Narith. Galing yun. Oo. Sa Marunong diction lang, mag-Spanish magaling no? Narith. Ang C, TH din. Nacion. Perdición. Ayun. Explicación. Yan, oo. Pero sir, ang international lawyer na accredited na Pilipino, ilan po? Hindi, kung sinasabi mong international lawyer that you are licensed to practice in a foreign jurisdiction, Yes. iba-iba. Halimbawa, sa California, the state of California, alam mo, Amerika, ano yan parang 50 separate na bansa. Yan. Bansa Kaya pala. nga, United States. Each one is a separate state. Ayun. Merong federal law that applies to all the states, pero mas marami state laws. When it comes to the practice of law, Yeah. bawat state, Los Angeles, Nevada, Colorado, Washington, Maryland, Pennsylvania, may kanya-kanyang patakaran yan. At may Ayun. kanya-kanyang bar. Okay. Dapat kumuha ka at pumasa ka ng state bar ng Sa kanila. California. So you are licensed to practice in California. It does not mean sa ibang states ng union ay pwede ka mag-practice. Hindi Kailangan lahat. may pro hac vice ka Opo. na application kung ikaw ay out of state na abogado. Halimbawa, licensed to practice ka in New York. Opo. A-appear ka sa Pennsylvania. Opo. Kukuha ka ng permiso sa korte noon na pag-practicing ka doon. Ayun. May sponsor ka na isang local lawyer. Anyway, maiba tayo Mahaba sa yan. practice of law. Yung sa Sige po. Timor-Leste nga. Sige po. Di ba, itong isang beses diniscuss natin Opo. Yes. na yung sa extradition ni Congressman Teves, alam nyo po, hindi maganda yung ginagawa ni Boying Remulla ngayon na nananakot siya na maaapektuhan daw yung pagiging full-fledged member ng Timor-Leste sa ASEAN dahil sa hindi napagbigyan. Unang-una, hindi naman ang Secretary of Justice ang nag-state ng foreign policy ng Pilipinas. Ang presidente with the aid of the Department of Foreign Affairs, the Foreign Affairs Secretary. Okay. So, out of place na siya ay magbigay ng mga ganyang banta. Ngayon, may naririnig ako, reliable information, hindi ko sinasabing totoo Opo. Naririnig ko lang, baka sabihin fake news. I'm not passing this off as news. I'm passing this off as information given to me by a source, being a journalist na nagpaplano daw yung DOJ na gawin yung katulad ng ginawa kay PRRD. Gagawin daw kay Congressman Teves na extraordinary rendition. Alam niyo yung mga ganyang plano, magagalit po sa atin ang Timor-Leste. Alam niyo, bagamat maliit na bansa ang Timor-Leste, nakita niyo naman, yung Indonesian Army nga hindi umubra. Kasi malakas ang sense of patriotism at nationalism ng mga Timorist. Talagang nakipagpatayan sila para makalaya sila from the rule of Indonesia.
Kaya noong 2002, nakialam na ang United Nations na iskandalo na ang UN sa dami ng namamatay sa armed struggle, pumasok na sila at nagkaroon ng referendum. Very independent-minded ang mga Timorese. Huwag po nating gaganyanin. Maaring maliit na bansa ngayon yan, pero maraki po ang potential niyan. Maraming national resources yan. At magagaling po ang mga leaders niyan. Huwag niyong sasabihin corrupt yan. At huwag na huwag niyong iba-violate ang sovereignty niyan by trying to kidnap someone within its jurisdiction kahit hindi niya mamamayan, hindi Timorese. Kung ito ay binigyan ng safe refuge ng pamahalaan. At yun pong binabati ko silang desisyon ng Korte ng Timor-Leste. Tanggap po ng pamunuhan ng presidente na si Ramos Horta. Although noon sinasabi niya, ayoko rito kay Congressman Teves, gusto ko siya ay mabalik sa Pilipinas. Hindi naman siya kasi ang korte. So nagbibigay lang siya ng kanyang pahayag. Opinion Bilang niya. isang opisyal. Entitled naman siya doon. Ngunit ngayong nagsalita na ang Korte Suprema, sinasabi na niya, we respect the decision of the court. Tinatanggap po namin yan bilang independent branch. Nasa dyaryo po yan sa Timor-Leste. Kaya wag na po nating pakialaman sana yan, Ginoong Remulla. Let's just stick to your job na mga siwa sa justice system. Kasi ang gulo ng mga pahayag mo, hindi namin maintindihan, Mr. Remulla. Unang-una sabi mo, pumunta yung mga biktima di umano ni Pangulong Duterte sa ICC kasi they cannot get justice here. Pagkatapos, if they cannot get justice here, parang sinasabi mo, yung justice system natin Walang ay kwenta. hindi gumagana. Pagkatapos si Teves gusto mong ibalik dito to face justice. Kala ko ba hindi gumagana? Alam nyo, Mr. Remulla, under your leadership, hindi talaga gumagana ang justice system dito. Baka hindi nyo alam, maraming career officials dyan na matitino na naiinis sa inyo. Kasi nile-weaponize yung DOJ laban sa mga political opponents ng kasalukuyang administrasyon na hindi naman trabaho ng DOJ. Sana ayusin po natin. Katulad niyang recantation ng mga witnesses ni Congressman Teves, ordinarily, nag-recant yung witnesses at the preliminary investigation level, i-dismiss yan. Wala nang witness akala ko ba ang gusto ninyong standard, hindi lang probable cause with reasonable certainty of conviction. How can you get reasonable certainty of conviction kung nag-recant na lahat ng witnesses? Ang problema rito, tatakutin ni Boying Remulla ang Timor-Leste. Puro pananakot ang ginagawa nitong gobyernong ito Masakit yun. Yung Nadadamay TRICOM, tayo. Ito, nakakatawa. Yung si Paduano, mambabatas, ipag-aralan mo naman po sa batas kasi para hindi kahiya-hiya. Sasabihin niya, pagkatapos daw ng hearing ng TRICOM, kapag meron doon sa mga nag-imbita na bumatiko sa TRICOM, ay isa-cite in contempt kahit nangyari yung pagbabatikos bago yung next hearing sa April 8 yata. Kung di ako nagkakamali, ako'y tama. Alam nyo, Ginoong Paduano, hindi nyo pwedeng i-cite in contempt ang isang tao for anything done outside the halls of Congress, outside of the House of Representatives. Hindi po korte ang kahit anong komite ng House. Tandaan nyo po yan, magtanong po muna kayo para hindi kahiya-hiya ang inyong mga pinagsasabi. Ang korte po mayroong powers of direct contempt and indirect contempt. Okay? Kasi kapag may paglilitis, merong tinatawag na sub judice. Kapag may ongoing na trial at may nagsasalita na mga-aring makaapekto o ma-prejudice yung isang kaso, you can cite that person in indirect contempt because it interferes with the judicial process. Yang committee po niya ay hindi yan judicial process. That is a legislative process. You can only cite a person in contempt while he is there sa loob ng House or mayroong sabpina at hindi siya sumunod. You can cite him or her in contempt. Basahin niyo po muna yung House rules. For any other act
outside of those narrowly defined in the rules of the House pertaining to legislative hearings, hindi po kayo pwedeng mag-cite in contempt. Baka nalilito po kayo kasi si Richard Gordon noong formally hearing, yung kinikriticize ko ang Blue Ribbon. Sabi ko, kangaroo court. Sabi ba naman itong si Gordon, abogado pa naman, do not criticize us, I'll have you cited in contempt. Sabi ko sa kanya, go ahead. Sige, anong power mo muna? You cite to me the basis for you citing me in contempt for criticizing the Blue Ribbon Committee. Sige, cite mo ko in contempt. Sinabi ko yan outside of the Blue Ribbon Committee, not during the hearing of the Blue Ribbon Committee. How can you cite me in contempt? Sige kako. Bago, inaraw-araw ko siya. Sabi ko, Gordon, nasa na yung contempt ko? Siguro na himasmasan yung mama, nasabihan mo, hindi natin pwede i-cite in contempt yan. Kasi, wala hello, na sa batas. mga pare ko, may constitution po tayo. Anong nakalagay sa constitution? No law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press or of the right of the people to peaceably assemble for the redress of their grievances. Hindi nyo pwedeng sikilin ang freedom of speech in the guise of contempt. Panginoong Pero naman, attorney, alam na alam mo yung batas, pero baka yung iba hindi alam ang batas. Hindi Yun yung kanya conflict. nga. Yun ang nagiging conflict. Doon, mag-cite ka in contempt, kayong Panginoon doon paglabas na doon, hindi nyo na pwedeng Gamitin. pigilin yung freedom of expression ng mga vloggers. Eto pa, natatawa ko, sasabihin ng mga iba, duwag naman pala yung mga vloggers na yan nung nakaharap sa Kongreso, sa House, sa Kamara. Bahaga mga buntot. Ang mga duwag po, iyang mga congressmen na nandyan sa TRICOM. Bakit? Gusto nila, doon sila makipagdebate doon sa mga vloggers o sa teritoryo nila kung saan sila may contempt powers. Ayaw nilang lumabas doon. Sabihin yung tanga. Sige, Congressman Abante, wag dyan sa TRICOM. Magpa-interview ka, sabihin mong tanga yung mga vloggers para pwede ka rin idemanda. Nagtatago kayo behind the cloak of parliamentary immunity. Di ba? Ako dinedare ko si Dan Fernandez and that challenge still stands, Dan. Anyway, maglo-local campaign na, Opo. Puntahan lapit na. kita sa Laguna sa isang rally mo. Tandaan mo ito, sana may magsabi kay Dan. Pupuntahan ko siya sa isang rally niya, haharap ako roon. Hindi ako magsasalita. Ayoko ng gulo hindi naman kita babastusin sa sarili mong rally. Pero magpapakita ako sa iyo roon at doon mo sabihin sa akin lahat ng sinasabi mo habang ikaw ay nakatago dyan sa rostrum ng Quadcom. Sige, doon mo sabihin sa rally mo. Sige. Pupuntahan kita. Promise yan. Ang lapit lang naman ng Laguna puntahan kita sa rally mo kung saan magsasalita ka, pakikita ako sa'yo. Mahirap yun, attorney, kasi baka pagkaguluhan ka dun. Bakit naman ako pagkakaguluhan? Mas marami kang fans kesa sa Hindi kanya. Hindi naman. Alam mo, magandang lalaki yan. Kaya kita mo, kung napapansin mo, paring Dan, idol kita Alam mo kung paano mong malalaman? Nung artista siya. Hindi, kahit ngayon. Kita mo, pinapahaba ko na yung patilya ko. Ginagawa ko na siya. Dati, di ba? Pag ganun yan yung Italian cut gano'n. Talaga, sir. Pero nakikita ko si Dan Fernandez, maganda pala yung mahaba patilya. Pinapahaba ko yung patilya. Parang FPJ yun, di ba? Lampas tenga yung Opo. Malapit na, kalahati na. Si attorney, matagal pa yun. Ikaw talaga. Anyway, bumalik tayo sa pananakot. Eto pa. Sabi ng mga OFWs, hindi sila magre-remit. Zero remittance in protest dun sa pag-aresto kay PRRD. Tatakuti naman. Sasabihin, baka tanggalan namin kayo ng tax. Ay, di tanggalan nyo ng tax para lalo maghalit sa inyo. Alam nyo, kengko itong administrasyon na to. Kaya for the first time, alam nyo, bilib ako dati dyan Bilib pa rin naman ako, pero for the first time, tingin ko nag-uulianin na si Enrile Pero mo siya magsasabi noon,
sige, huwag kayo mag-remit, tatanggalan namin kayo ng tax. Ano bang pakialam mo kung ayaw mag-remit ng mga tao? May batas ba na nagsasabing ikaw ay dapat mag-remit? Buti nga nagre-remit kung wala yung mga remittance na yan lalong bagsak ang Pilipinas. Binenta nyo na nga yung gold, nire-raid nyo na yung mga government-owned and controlled corporations. Bago, aawayin nyo pa yung mga OFWs. Dahil hindi lang magre-remit, dahil lang nagpoprotesta sila. Ang tawag po dyan, pinag-aralan naman po natin dyan sa political law. Ang tawag po dyan ay civil disobedience. It is a form of expression. It is a form of petitioning the government for redress of grievances. Pipigilin nyo. Di ba? Unang-una nagsalita dyan. Ito ba, nakakatawa pa. Alam nyo, araw-araw ako'y nagpapasalamat na na-appoint na Yusek si Claire Castro Oo talaga, totoo. Sana ma-confirm. What's the difference? Hindi, kasi kaya tuwan-tuwa akong na-appoint siya. Araw-araw may pinagtatawanan tayong mga Pilipino. Diba? Yun ang nakakatakot. Iibsan yung ating mga problema. Nasisira yung pangalan natin. Ito, nagre-reklamo si Senator Bato na tinanggalan daw siya ng security. Pero sabi niya, okay lang. Hindi, wala kung wala. Pagkatapos sasabihin ni Claire Castro, hindi naman yata totoo yan. Ito na nga tao nagsasabi, tinanggalan ako ng security. Hindi pa totoo. Ang labo namang usapan yan. At least may napagtatawanan tayo. Paggising natin, hahanapin lang natin yung mga sinasabi ni Claire Castro. Matatawa na tayo! Kaya thank you, Mr. President, for giving us this court gesture. Yung katatawanan. Huwag naman. Bakit? Abogada yun diba? Porket ba abogata hindi na nakakatawa? Abogado nakakatawa. Pero kawawa, babae nakakatawa yun diba? Kaya nga, kinagalitan ng Supreme Court. Kumapir sa Supreme Court, nakakatawa itsura yung damit niya. Parang pupunta sa disco, di nakagalitan ng Supreme Court. May ganun pala, no? Marami nakakatawang abogado. Marami. Yung minsan nga, may mga abogado, itsura pa lang, matatawa ka na. Ay, no, attorney, wala kang Pero hindi na ako magsasalita. Ako nakakatawa, di ba? Ako abogado ko, di ba? Di ba natatawa kayo sa mga sinasabi ko? Di ba nakakatawang abogado ko? Sense of humor yan. Iba yun. Oo. Iba yung nakakatawa sa sense of humor. Yung sense of humor, katulad na ginagawa natin. That's you, yes. Nakakatawa yun. Pero yung hindi nagpapatawa pero nakakatawa. Yun ang delikado. Intentionally funny. Yun ang delikado, attorney. At sa notang yung mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yo, Topacio. Para sa mga kamarsan informasyon, Albertorians, patalasas, paalalahan ng just in news, flash, breaking news, breaking at this moment, just in at kung ano pang katsurbahan. 1, 2, 3, Yempa! Yeba! Attorney, Topacio! Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio! Yeah, mga kasama! Magandang umaga pong muli. Nakalimutan ko mag-time check kanina. Kamote. Ayan, sir, kasalanan mo yan, hindi ako. Di mo pinaalala Pinaalala. Anyway, nagbabalik ang Yes, Yo, Topacio sa oras na Alas 11:33 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio. At Juvie de Guzman. At syempre po, narito na naman tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Ito, ano na? Pakita mo, tweet Yun na. Uy. Attorney, ganda na ng boss ko lalo. Ayun na. Ladies first. Ayan, pasensya na kayo ito, panawagan ko doon sa mga... Uy, mahiya naman kayo. Huwag niyong gamitin yung pangalan ko, hindi ako sikat. Ang sikat lang si Attorney Topacio, no? Sabi nga po, dito, ayan, Region 1. Oy, pinapasikat niyo ako, pero Region alam 1, niyo, sa Region 1, tumigil na kayo sa paggamit ng name ko at huwag kayong manakot. Sabi nga, nananakot sa paghingi Sinong sa nananakot? yung mga tao na may number ho dito tumatawag daw sa kanila at
nananakot at nanghihingi ng pera sa mga peryahan po. Uy, Peryahan. mahiya kayo, ang kapal ng mukha nyo. Binabalidate din po ng mga may-ari ng peryahan. Ay sana, alam nyo guys, no, marami hong ganito talaga, lalo na yung mga sumabit lang sa media na siya. So, mag-ingat kayo at huwag kayong maniwala dahil never akong nanghihingi kahit kaninong tao. Unless magbibigay kayo, okay lang yan. Ako naghihingi ng awa. Nangihingi ng awa. Pero attorney, nakakainis nga naman, di ba? Ito yung mga number. Oo naman. Ito yung mga number. Report dito at para Opo, salbahay report sa kayo police. ha. Oo, kasi kahit nga si Gilbert Perdes, tinatawagan siya. Okay, ito yung number. Ito yung mga salbahing tao na nanghihingi at nananakot pa. 0930-479-7768 at 0970-9763-358. Hindi, i-report sa Globe din. Opo. Na fraudulent yan. Opo. Ano yan identity theft. Sambahay kayo. Oo. Alam mo kung ba't ikaw ang ginagamit sa pananakot? Dahil nandiyan Nakakatakot kayo. kasi daw. Abogado daw ako. Diba? Love ako na abogado. Alam nyo, ang kapatid ko, hindi ako pababayaan. Pero pangit naman ho yun, na hindi ako kikibo, tapos inaagrabyado yung Oo mga naman. nagnenegosyo sa peryahan. Oo. Murahin mo. Oh, yeah. Murahin mo kung kayo. paano sa'yo. Murahin mo. Pero hindi, wag nyo gagamitin yung pangalan ko kasi ikakapahamak nyo yan. Wag. Hindi, Never. wag talaga. Oo. Never. Wag Kasi- po kayong maniwala na kami nang hihingi. Oo, wala po akong ganong trabaho. Alam nyo, hindi na nga ako umaalis sa bahay at dito lang ako eh. Ganon lang ako lagi, attorney. Ang akin lang tanging hinihingi ay pagmamahal. Oo, di ba? Uy, ang Oh, dami na yeah. yan. Ayan, huwag kayong manakot. At pag nahuli kayo ng CIDG, siguro, sir, kayo na po ang bahala sa kanila. Sige, baka manlaban pa kayo. Huwag kayong manlalaban. Talagang nakaano na kayo, naka-blatter na kayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Yan. O, ganito si Winner, sir. Ayan na. Ayan na, si Hil Diaz, yes to zero remittance. Sabi ni Ricardo Alingag din, OFW, I'll support no remittance from March 28 to April 4. Huwag po kayong maniniwala kay Enrile. Hindi po tatanggalan ng tax yan. Takot lang nila. Gagalitin nila mga OFWs. Oh. Ilang milyon yan, plus yung pamilya niyan. Sige, subukan nila i-tax. Huwag kayong maniniwala dyan. Kung tingin nyo, yan ang pamamaraan para kayo makaprotesta. Zero remittance. Kaming bahala dyan. Pag tinanggalan ng tax, kami magdidemanda na hindi dapat gawin yan. Kalokohan yan. Hindi nila gagawin yan. Para silang kumuha ng patot, inumpog nila sa kanilang mga ulo. Bakit gano'n? Huwag naman sana. Hindi balik kung pulburon, malambot. Boto yung hihampas nila sa kanilang Walang ulo. gantihan. Bawal yan. Sabi ni Bokis Motovlog, good job. Harukat Duterte daw. Sabi ni Marco Miguel Cecilio Tansingco Cochero, pag hindi naaayon sa mga congressmen ang sagot mo, contempt ka kaagad. Gawa nilang pananakot at pambubuli. Yan. Sabi ni Ed Mangente, alam nyo naman si Paduano, ura-ura at bara-bara tumirada. Sensya na kayo, attorney. Yes, yung kay Paduano. Yan, okay daw. Sabi ni Mine of Shinigami Manines Kanke, attorney correction po, Quackcom. Hindi daw Quadcom. Quackcom. Parang Quack Doctor. Sabi ni Drixie Docena Benjamin, the best ka po talaga, attorney Topacio, Marie Chris Vlog. Okay daw. Thank you. Roxanne Costo watching from Queensland, Australia. Don Vino, tatanggalan po ng tax ng government. Bawal po yung double taxation. Jean Carino, natatawa sila sa kasi Marites Kanke. Sa etong si Alfie Almario, attorney Unclear Castro. Ano ba yun? Klaro naman. Hindi naman siya unclear. Klarong nakakatawa siya. Okay. At tawanan nyo na lang. Yun talaga ang purpose yata niya para matawa tayo, para mawala yung galit natin sa gobyerno. Tatawanan natin si Claire Castro. Edma Graciosa Vlog. Kasama na siya sa hated person sa mga Pilipino ngayon. Okay. Juanita Montaliana, hack. Nakakatawa si Atty. Topacio. Pareho lang kami ni Atty. Castro. Thank you. Sino ba mas nakakatawa sa amin? Hindi. Marie Chris Sige. Vlog, good vibes ka talaga, attorney. Joliver Element, attorney ba yun? Kala ko tindera sa pala, hindi naman. Attorney po siya. In fact, nagbigay siya ng opinion. Noong siya ay nasa isang programa
na ang tao daw na may warrant of arrest ng ICC ay hindi pwedeng dakipin basta-basta. Kailangan isurrender sa local court at magkakaroon ng procedure na naungkat yun. Oy, Nahalungkat bakit ang yun. ganda na sinabi niya? Nahalungkat yun ngayon, iba na sinasabi Hindi niya. naman nagawa. Okay. Victor Tadeo, dati si Tarsir, si Caster na. Ba yan? Oh, good morning daw, sabi ni Flor Delis Clanog. Yan, Alan sa galing mo, attorney, babalikan ka ni Clara, ginawa mo siyang kengkoy. Hindi ko po siya ginawang kengkoy. Kengkoy na po siyang talaga. Wala akong partisipasyon dyan. I take no credit. Pasito del Rosario, tama ka, attorney, kaya di na ako nakikinig kay attorney Clara. Makinig kayo! Paano kayong matatawa pag hindi kayo nakinig? Lord, Ganun talaga si attorney Topacio, real talk at the same time funny. Oo. Opinion publiko. Ano ba yan? Hindi naman. Hindi pa naman matanda si Claire. Batang-bata pa rin. Bata pa Ang yun. cute-cute nga diba? Pula sisi. maganda. Kaya gusto andito si attorney, matututo na tayo, napapatawa pa. Tama. Thank Beautiful you. world. Sabi daw niya, daw walang justice. At tinutukoy ito kay Boying. Opo. Bakit anak niya ang bilis ma-dismiss ng case? Victor Tadeo, masaya daw. Romeo Gonzales, hindi naman mga abogado ang TRICOM. Jam Tarde, yan si spokesperson Castro, walang ginawa kundi puro depensa kay Bibi. Hindi, yan po talaga ang trabaho niya. Hayaan nyo siya. Hayaan nyo, just enjoy and have a good laugh, kumbaga. Alain Bernabe, Carpio, try nyo naman singilin 200 billion estate tax, baka sakaling magbayad. Tingin ko dyan hindi Ako hindi ko chine-change ang posisyon ko dyan sa estate tax na yan. Utang po ng estate yan, hindi po utang ni Pangulong Marcos. I will always maintain that kasi yun ang batas. Ang batas, kaya galit ako sa tao, kaya natutuwa ako sa tao, ang batas ay batas. Hindi po nag-iiba ang aking damdamin sa tao, hindi nag-iiba ang batas. Revoli Anerb, nakikiramdam yan kasi malabo ang alkansya. Ano ba yan? Dorina Roas, Ironclad na puro kalawang yung i-discuss natin yan, yung defense treaty, Singapore OFW, zero remittance, March 28 to April 4. Sabi ni Romeo Gonzales, matanda na si Enrile, lugain na. Hindi naman. Wala naman siyang luga. Matanda lang. Wala namang nakipagtalong. Hindi ba matanda yung 101? Pambihira, di ba? Ang unang-unang kanyang pet nga dinosaur Yung maliit na dinosaur. Tony Zamora, intindihan na lang natin si Enrile at syempre sobrang tanda na niya. Hindi, magaling naman talaga si Enrile. Kaya lang minsan, pag ang kultura, yung mga kasama mo kengkoy, nagiging kengkoy ka na rin, di ba? Di ba sabi nga ni Pangulong Erap, birds of the same feather are the same birds. Alpian Mari Attorney, yung RA 9851, no need na po ba talagang dumaan sa local court? Hindi po, yun nga ang ating sinasabi. Hindi pwedeng salungatin ng kahit anong batas. Ayun. Batas ng banyaga, batas natin ang konstitusyon. Lalaine Sagon, mahal ni Duterte ang OFW, walang iba, tinatakot sila. Remy Harada, natatakot na daw yung iba na umuwi at magbakasyon dyan. Grabe, di ba galing akong Hong Kong, Tokyo? Opo. Pagbukas ng eroplano, ang daming pusher. Tinulak ka. Yung nagtutulak ng wheelchair, mga pusher, di ba mga pusher? Di ba? Mga tulak yun nagtutulak yun ang dami, siguro mga isang dosena, nakita ko agad pagbaba ko. Mga tulak ko. Buti na lang, matibay yung tuhod mo, sir, Hindi, tinulak nila ako actually, masakit. Kaya tumawag din ako ng tulak. Biniro ka, sabi ko, alam mo, magagalit sa'yo si Duterte. Bakit, sir? Tulak ka Natawa siya. Naitulak. Sel Daniadas watching from Tucson, Arizona. Love your smile, attorney. Ganun ba? Sige nga ako. Si attorney. Lovefinity Channel. Hi po, salamat sa tulong nyo sa Pilipinas, attorney. AI, ayuda sa tambay, good news yon. Bigas 20, krimen tumataas. Sabi ni Dorina Rojas, mas magaling si Claire Boljaquer na Marty Carbe. Herminia Balesteros, thank you, attorney. Jeric Clear na paliwanag tungkol sa batas. Hilihin na natin si Lane Sago, nakaka-enjoy ka talaga, attorney Topacio. At
Siyempre, si Michael Guy. Yes. Si FG, Jose Miguel Arroyo, Ryan Ang, Raulito Parras, Alex Cruz. Opo. Si Rolly Mende Tomas. Yes. Alex Cruz, Luis Gamboa at si Nats, Willie Keng, William Gatchalian, Andrew Tan, Kachek Talay. Wala bang message si Katirso Katirso? Peralta. Bago tayo. But anyway, sabi po ni parang nakikita ko nakangiti si Attorney Macnil Rante. Ganun ba? Oo. Hindi, wala ngang abiso na na cool lang daw. Cool na cool ako ngayon. Oh. Kasi ang lamig dito eh. Attorney, Medyo urong na bahagi ng katawan ko dito sa loob ng booth eh. Oh, yeah. At sa notang yan mga kasama, magbabalik ang Yes, Yo, Topacio. Ating oras, hindi ko nakalimutan ha. 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Yema! Yes, yo, Topacio! Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio! Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yo, Topacio sa oras sa alas 11:48 Ng umaga. Okay, Attorney Ferdy Topacio. At ako naman si Miss Juvie de Guzman. Yan, at sa puntong ito po ay mayroon tayong espesyal na Opo. panauhin na kapwa ko, Juris Doctor din. Yan. At siya ay nagtapos sa San Sebastian kung saan nagtapos ang aking may bahay na si Judge Dina Aguila Topacio. Ayun. Puro pala maganda tao doon. Panahon ni Dean Rufus yun eh. Ayun. Siya ay gumraduate. Opo. Ang dinon si Congressman Rufus Rodriguez na very close friend ng aking ama. Ayun. Okay, at ang magpapakilala ay siyempre walang iba kundi si Madam Juvie de Opo. Guzman. Malaki kasi ang naitulong sa akin ng taong ito. Kaya po ako'y nagpapasalamat. First time yung nakarating dito. Let's welcome the Juris Doctor. Walang iba kundi si Dr. Cherry Sarmiento Vallega. Yan. Thank you Welcome, ma'am, to Yes, Yo, Topacio. Opo. Pasensya na ngayon pa lang namin ipasok kasi hindi ko alam darating si attorney. Oo, kasi kahapon inindihan niya ako. Kala ko mawala na naman. Sabi ko. Anyway, kasi attorney. Sige, umpisahan mo na. Yeah. Start the roll bowling. Opo. Mali, ball rolling. Palabiro pala si attorney. Oo. Pero hindi, sis, gusto ko lang ikwento mo yung mga public service na ginagawa mo kasi isa ka sa mga taong ipinagmamalaki ko. Actually, attorney Topacio at saka Juvie. Juvie. Tawag dito? Nag-start without my parents telling me about it. Pero nag-start talaga ako mag-public service way back nung nasa nursery pa lang ako tsaka kinder. Yung mga neighbors po namin kasi attorney dun sa Olongapo City, May ganun ka na pala. medyo hindi sila may kaya, parang ganon. Yung parents ko po nag-work sa Subic Naval Base. Ang alam ko lang fruits noon yung mga imported. Kasi kami lang nakakabili noon eh. Hindi pa free ang fruits dito eh. Noong panahon yun, Noong panahon mahal, na yun. gintong-ginto yung mga mansanas, Opo. peras, o kaya kami mansanitas lang eh. Ang salita yung So, ang ginagawa ko po, attorney, yung mga dala ng papa ko, na boxes ng mga chocolates, mga everything, na mga fruits, ganyan. Pinatatawag ko sa mga yaya ko, sa lahat ng mga neighbors, para pamigay. Mhm. So yun, until now, that I'm already old, Hindi naman. Kalabaw lang ang tumatanda. yun. Tama. pamigay pa rin po ako ng pamigay. Para ka attorney. palang si Isko Moreno. Ano? Di ba sabi ni Richard Heyderian, 70s daw ay nagkaroon na ng executive position si Isko Moreno. May nag-compute, nag-fact check. Nung 70s pala, 5 years old lang si Isko, naging mayor na siya. Wow. Sabi si Richard Heyderian talaga, puro kapuitan. Ewan ko kung bakit kinoconsider na expert on anything to eh. Yun nga eh. Bago diba sinabi niya ang Mindanao daw ang development eh, Sub-Saharan Africa. Ayun. Yan ang mga quality
ang iniimbestigahan nila vlogger, yung mga fake news katulad nung nagsabi na nag-apply daw ng asylum si Duterte sa China, na pinabulaanan mismo ng China, fake news yun, di iniimbestigahan Yun ang itong totoo. Tricom. O yung mga kalaban lang nila, iniimbestigahan nila, kaya obvious na obvious eh. Pero hayaan mo sila. Mukhang kengkoy sila. Alam nyo, ang pagkang kalaban mo ay naging mukhang kengkoy, ba't pipigilan mo? Let Opo. them, di ba? Oo. Pero si Cherry, maliit pa pala, nagpa-public service Ako na rin, siya. maliit pa. Hanggang ngayon, maliit pa rin ako. At hindi lang yan, marami kang mga health na dinadala. Yes, actually, nung birthday ng husband ko, Attorney Topacio sa Caloocan. ang husband mo ay si Judge Vallega. Opo, Raimundo Baliega po. Nag-present po kami nagbigay po kami ng medical mission sa lahat po ng mga court staff. At saka po nagpamahagi po kami ng mga food po tsaka ice Maganda. cream. Alam mo, Jubes, Yes. mahirap ang asawa mo judge eh. May contempt powers yun eh. lang. Yes, din po yung wife niyo, Attorney. Oo, pareho kami na Ay, maganda yun. Maganda rin yun. Pero attorney, gusto ko lang pasalamatan siya kasi po, nung araw na ako Nung po kabataan pa nung namin. kabataan namin. O, bata pa naman kayo ah. Kasi siya yung may kotse. Lagi ako nakikisakay sa kanya. Ayun. Hanggang doon sa sakayan. Ayun. Ganun siya kabait. Kaya sabi ko, itong Ako, school bus ni Juby. And then, sabi mo, naging konsihal din siya ng Caloocan, yes, ano? Caloocan. Kailan po yun, ma'am? Nung panahon po, Attorney ni Ray Malonzo po. Okay. Dating- Kaibigan natin yan si Ray Malonzo. okay. Yung artista. Hindi ba babalik sa politika si Parang Paring Ray? tatakbo po yata, Attorney, ng Congress. Ngayon, tumatakbo po siya. Oo. Teka muna, at nabanggit niya, taga-Caloocan siya. Opo. So, ibig sabihin, doon siya nakatira, no? Yes. Alam niya yung pulso ng mga Opo. taga-Caloocan. Ano bang chance ni Trillanes doon? Ayan. Medyo... Sa sarili mo lang. In my own personal opinion, actually, kaibigan ko po si Mami Trillanes. Pero kasi si Trillanes talaga na former senator, hindi po talaga taga-Caloocan. Oh, aray ko. And then, Po yata. hindi siya taga-Caloocan, pero puro siya kalokohan. Yun lang. Taga-Caloocan po yung mami niya, si Mami Trillanes, taga-TF Homes po. I see, oo. Kaya pala walang pumapan. Pero pumapansin. gaano siya kalakas o kahina? Ay, kung sa lakas po, wala. Ay, Kamote. kamote. Sayang. Hindi lang kamote, may ulalo pa, sasabihin. Tulad ng sabi namin sa Batangas. Lakas po kasi. Hindi lang kamote, may ulalo pa. Nagtaka nga po, Attorney, marami kung ba't siya tumakbo ng Caloocan. Kasi hindi naman siya kilala doon. Wala na siyang magawa sa buhay niya, hindi na siya mananalo senador. Walang pwesto. Saan siya tatakbo? Oo, tama. Sa barangay, baka pwede. Baka lumusot. Baka lang ha, baka pa. Hindi pa sure. Hindi pa sure yan. Pero yung hindi ka pinapansin sa pagdalo mo, parang nakakaawa naman. Hindi, pinansin naman eh, di ba pinagtawanan? Ayun Oo, na. yung pag pinagtatawanan ka, parang pinansin Napansin ka ka. na rin, di ba? Ganun Oo. ba? Oh my goodness. Pero hindi, Ma'am Shell, gusto ko lang, ano yung mga assumption mo sa mga nangyayari ngayon? Itong, gobyerno. Wala Actually, naman. I was telling Attorney Topacio, kababayan ko si Presidente Bongbong. Actually, my Sa Alawag. father. Sa Batak Lawag. po. Batak. Magkapit-bahay Batak po rin. talaga kami kasi yung ancestral home po nila at saka yung sa amin magkatapat. So, anak ni Batak pala siya. Opo. Bakit ba nung nag-comment ako noon, DJ maraming Backer. nagalit na mga loyalista? Bakit po? Sabi ko, si BBM pala ay anak ni Batak. Kaya pala. O anong sinabi kong masama? Anong ibig sabihin nun? Ba, ewan ko sa kanila. Eh, di ba anak ni Batak naman talaga? Anak tibata? Oo. Kaya lang, disappointed po ako Attorney, kasi nga, yung mga nangyayari ngayon. Hindi po kasi yun ang... Hindi, wag na lang natin pag-usapan sis yung disappointed ka. Oo. Sabihin mo na lang kung ano yung magandang nakita mo sa kanya. Yun na lang. Kay Presidente. Opo. Eh, mahirap magsabi. Wala na ako. Hindi kita tinuro. Ikaw ah! Attorney, grabe Anak ni ka. Batak eh. Hindi. Hindi kasi... Di ba pareho silang Ilocos Norte ni Jay Tariela? Ay, hindi ko Di ba si Jay Tariela, si Commodore? Ay, hindi ko po alam. Hindi mo kilala si Jay Tariela, Ah, yung di sa ba? ano, oo. Ang sabi, taga-Sarat daw yun eh. Ilocos Norte. Yung ilong, ikaw talaga. Hindi, hindi mo bayan yung Sarat. Di Banda ba? na? Apo. Oo, taga-Sarat, Ilocos Norte daw yun. Yung mami ko naman po, wala. Pero hindi. Attorney, huwag kang ganyan. In fairness Hindi, naman. balita ko lang, hindi ko
nga alam kung totoo, hindi na Sarat, Ilocos Norte, ang kanyang Talaga? bayan. Bakit? Ano ba sa Patay Sarat? talaga yung sarat. Ay, grabe kayo. Okay, sige. Ano pa ang pwede mo sabihin? Meron pa tayong dalawang Okay, ang mami ko from Waray. So, fluent din ako mag-Waray. Maupay nga aga sa iyong atanan, mga Pero Waray-Waray. ikaw at saka yung parents mo is from Batak. Ang papa ko from Batak, Ilocos Norte, ang mami ko, Waray. Eh, so marunong din kayong mag-Ilocano? Basta't laing po. Ako, kukunti lang Ilocanong alam Ano ko po eh. alam mo? Yung napuskalti or mot. Ano yun? Ewan ko. Sabi kasi, Malalim. may nililigawan kasi akong Ilocano dati. Oh, Ilocana? Ilocana. Tinanong ko, ano ba yung I love you sa Ilocos? Sabi sa akin ng kaibigan kong Ilocano, napuskalti or mot. Pero nung sinabi ko dun sa babae, sinampal ako. Hindi ko alam kung anong I love you, tapos sinampal ka? baka hindi ako Baka gusto. hindi yun ang Grabe meaning naman. ganun. Hindi ba yun ang meaning noon? Eh, ba ewan ko. Tanong mo sa mga Ilocano kung anong meaning noon. Ano ba yun? Naku, buti rin, hindi rin niya alam. Attorney, saan mo napulot yun? Ewan ko, sinabi lang sa akin eh. Ayan. Sino bang Ilocano rito? Tanong mo nga. Okay, Ilocano ka ba, Wener? Ayan. Doc Che, sa Eh, ba't pasensya. tumatawa ka? Ay, may isa pa ako alam na Ilocano. Ano po? Nagbayag. Mabagal. Nagbayag si Mabagal. O, di ba? Galman? Oo. Nagbayag. Mabagal. Nagbayag. oo. Alam ko lang, DJ Tibanger sa kay Ay Ayating ka. Yun! Ay, ayating kayo yata yung I love you. Abya, eh. ayun Saka yung may I isa love pa you. akong alam. Ano po? Yung dakil ti agong mo. Ayan, dakil ti. Ang dakil malaki, pero yung agong di ko alam. Ano yun? Ilong. Ay, grabe naman. Anyway, Doc Che, Yes. yan na po tayo. Oh, ano bang Yes. last message nyo sa ating mga nakikinig at nanonood? Pasensya. Actually, listener nyo rin ako. Dito sa kay Attorney Topacio. Okay. Saka kay Ay, Reggie salamat po. Ruby. Buti naman may Thank you nakikinig po. sa amin kahit papaano. At sa mga milyon-milyon yung mga listeners dito sa Wow. inyong DWIZ sa YouTube. Apo. Actually po, bago ako magpaalam, nais ko pong ipaalam din na ako po ay balik dito. Kasi dati po ako may program dito with Kuya Ray Langit, yung Pinoy Magiting Ka. Oo, nananalo Ay, ng siya. Catholic Mass Media Awards Apo. for public service. Ayan, congratulations. Ay, shout out to si Gilbert Ersando. Yan, no? Shout out. Oh, Tony, no Okay, more at sa nanotang yan ay magbibigay daan na tayo sa susunod na programa ang Balitang Bayan kasama si Nabuong Boss Drew Nasino. Oh, yeah. Ang oras? At nito ko muna, at po si Attorney, oras natin alas 11:59. Ako si Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At ako naman si Miss Juvie de Guzman. Nag-iiwan po ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil Oh, sa inyong yeah. kasalanan. At Hindi hindi mo sa inyong kaisipan na huwag makiki-appeal! 1, 2, 3. Yeah, ba? Eksakto, alas 12! Wala! Si Mr. Yes, Yes, Yo. At Sabay again. Ferdy Topacio. Yes, no! Topacio!